Magandang araw po sa ating lahat. Today is the 8th Sunday in Ordinary Time. Kung ano ang laman ng puso, siya ring lalabas sa bibig. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Sa ebanghelyo natin ngayon, sinabi ni Jesus, "From the fullness of the heart, the mouth speaks." Ibig sabihin, kung ano ang nasa puso natin, yun din ang lalabas sa ating mga salita at kilos. Ginamit ni Jesus ang imahe ng puno. Ang mabuting puno ay namumunga ng mabuting bunga. At ang masamang puno naman ay namumunga ng masamang bunga. Ang tanong, anong klaseng puno kaya tayo? Ano ang lumalabas sa ating mga bibig? Sa ating kulturang Pilipino, napakamakapangyarihan ng salita. Bilang mga Pilipino, likas tayong magalang, palakaibigan, pero aminin natin, mahilig din tayong magkomento, minsan kahit hindi naman kailangan. Mabilis tayong mahulog sa chismis, panghuhusga o minsan mga hugot na negatibo. Sa social media pa lang, madalas tayong makakita ng rant o bashing na walang iniwang mabuting epekto. Minsan naman may mga nasasabi tayong akala natin biro lang pero sa iba masakit pala. Naranasan nyo bang masabihan ng walang kwenta? O kaya, ang taba mo na, ang pangit mo, kahit hindi namang hinihingi ang opinyon. Minsan kasi hindi natin namamalayan na ang simpleng salita ay maaaring makasakit o makasira ng loob ng iba. Ang ating mga salita ay refleksyon ng nilalaman ng ating mga puso. Sabi ni Jesus, kung puno ng pagmamahal ang puso natin, pagmamahal din ang lalabas sa ating mga bibig. Pero kung ang puso natin ay puno ng galit, inggit o sama ng loob, tiyak, ito rin ang ating ipapahayag. Kaya hindi lang basta bantayan ang dila ang kailangan nating gawin. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa ating puso. Kapag mabuti ang ating puso, mabuti rin ang lalabas sa ating bibig. There are practical ways to speak with love. This Sunday, subukan nating gawin ang tatlong bagay na ito. Una, think before you speak. Bago tayo magsalita o magkomento, tanungin natin, makakatulong ba ito? Makapagpapalakas ba ito ng loob ng iba? Pangalawa, fill your heart with goodness. Magdasal, magbasa ng Biblia, gawing habit ang pagiging grateful o mapagpasalamat sa halip na puro tayo reklamo. Pangatlo, use your words to uplift others. Sa halip na pintasan ng iba, bakit hindi natin sila i-encourage? Kahit simpleng ang galing mo o salamat, ay maaaring makapagpabago ng araw ng isang tao. Mga kapatid, ngayong linggo pag-isipan natin, ano ba ang laman ng aking puso? Mabuti ba o punong-puno ng negativity? Tandaan natin, ang ating pananalita ay refleksyon ng ating mga puso. Tayo ay manalangin. Panginoon, linisin mo ang aming mga puso upang ang aming mga salita ay maging instrumento ng pagmamahal, pagpapatawad at pag-asa. Naway maging tagapaghatid kami ng kabutihan sa aming kapwa. Amen. Mga kapatid, piliin nating magsalita na may pagmamahal at respeto. Dahil kung ano ang laman ng ating mga puso, yun din ang lalabas sa ating mga bibig. Amen.